Magandang araw po muli sa inyong lahat mga kababayan. Narito po kami uli para maghatid po sa inyo ng mga latest update sa loob at labas po ng ating bansa. Actually ay mayroon pong humihingi sa amin ng update about sa kaso ng mga missing sabongeros, pero ikinalulungkot po namin dahil parang tahimik po ngayon ang balita mula po noong isang araw na sabihin ni Sir Kalinisan sa media na mayroon ng dalawang grupo na gumagapang sa kaso. At siguro dahil gawa na rin ng tuloy-tuloy na bagyo ay nahinto na rin yung operasyon or pansamantalang nahinto yung operasyon dyan sa Taal kaya wala pa talagang update. At saka nasingitan din po kasi ng boxing issue kung ano man yan may boxing issue na sumingit eh. So we're hoping na pagkatapos ng SONA ng Pangulo at ng mga pag-ulan-ulan mabuhay ulit yung issue na yan at magpatuloy ulit ang Coast Guard sa ginagawa nilang paghahanap. Pero sige, bilang tugon na rin dun sa request ng ating subscriber, magbibigay tayo ng konting update Konti lang naman dahil talagang tahimik pa ngayon tungkol dyan sa issue na yan. For some reason, di natin alam. Well, base po sa report mga kababayan ay meron pong ilang mga kaanak ang nagsabi na kinakabahan sila dahil baka daw po malihis itong isyong ito at hindi mapanagot yung mga tunay na may kasalanan. Bakit daw po? Meron daw po kasing possibility na maparusahan si alias Totoy dito sa kasong ito. Yan po ay kahit tumulong na nga siya na ma-uncover yung ilang mga mahalagang impormasyon sa kasong ito. Ang sabi po sa balita, yun daw pong nag-withdraw o nagnakaw ng pera sa isa sa mga missing sabongero ay kapatid daw po ni Patidongan. Ayan, kung matatandaan ninyo meron dyan sa mga missing sabongero na nanakawan ng pera sa ATM. At kapatid daw po ni Patidongan yung nag-withdraw niyan, kaya posibleng mapanagot si Totoy o si alias Totoy Patidongan dito sa kasong to. So kinakabahan po ngayon itong ilang mga kamag-anak na baka malihis yung investigasyon. Ito, pakinggan po natin yung balita. Kasi nagawang virtual press conference ng Justice for Missing Sabongeros Network ngayong araw. Sinabi ng kapatid ng isa sa mga missing sabongero na tamagan siya kahapon isang opisyal ng PNP-CIDG. Sinabi umano sa kanya na opisyal na kasamang iniimbestigahan at kakasuhan si Julie Dondon Patidongan alias Totoy dahil ang kapatid umano nito ang isa sa mga nakunan sa video na nag-withdraw ng pera sa ATM at nag-escort sa dinukot niyang kapatid. Nangangamba umano sila na tila gustong palabasin ng mga polis na si Dondon ang may kasalanan ng lahat kabila ng pagdutang na nito bilang testigo sa kaso. Nananawagan din ang ina ng isa naman sa mga missing sabongero kay PNP-CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Kumakapas na magbitiw na lang sa peso kung hindi ito magiging competent sa sinasagawang investigasyon ng pulisya sa kaso ng missing sabongero. Samantala, tumagay mo nang magbigay ng pahayag si General Makapas at sa kaugnay sa mga pahayag nito ng kaanak ng mga missing sabongero at kanila rin naman itong kukumpirmahin. Sa ngayon ay sinabi ni General Makapas na ang Department of Justice muna ang maaaring magsalita kaugnay nga sa mga development sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZWB. Dapat totoo. So yun ang nakakatakot. Tumulong na nga siya, mukhang siya pa rin yung lalabas na masama. Anyways, no further comment muna ako dito mga kababayan. Kumbaga binigyan ko lang kayo ng konting update dahil yun lang naman talaga yung nabalitaan natin tungkol sa nire-request ng ating subscriber. Wala pang masyadong balita So again, we're hoping na after the SONA and after these typhoons is magkaroon ulit tayo ng marami pang mga update about the missing sabongero. At for today's video, hindi po tayo magdedwell sa topic na yan. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang development dyan sa gerang nagaganap sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ano na nga bang latest tungkol dito? Ang balita po kasi natin ay mayroong tugon na ipinadala si Pangulong Marcos tungkol dyan sa nagaganap na gera na yan. So yan po yung ating pag-uusapan ngayon sa episode na ito. At dyan lang po kayo, susunod na po ang ating mga balita. Gaya nga po ng ating inaasahan mga kababayan ay naging full-blown war na po itong sagupaan ng Cambodia at Thailand.
Pero alam nyo ba na mga kababayan na humihingi na po ng ceasefire ang bansang Cambodia? So this is the third day ng gera dyan sa dalawang bansa, and again, Cambodia is now asking for ceasefire. Cambodia has called for an immediate ceasefire with Thailand as cross-border fighting is continuing for a third day. At gaya nga po ng binanggit ko sa inyo noong nakaraang episode, kawawa po talaga ang Cambodia kapag nagtuloy-tuloy ito. Kasi malakas na bansa ang Thailand in regional context. Wala pong panama ang bansang Cambodia dyan. Pero sa palagay nyo ba, titigil ang Thailand? Sa palagay nyo ba, susunod ang Thailand dito sa ceasefire na hinihingi ng Cambodia? Well, kung ako tatanungin ninyo, I doubt. Sa palagay ko, hindi po sila basta-basta mapapahinto. Malinaw po ang sinabi ng Thailand na wala pang kasigurahan kung kailan sila hihinto at hindi rin nila kailangan ng third party na aawat dito sa kanilang hidwaan, ano? It's premature for me to say how long the conflict would end. You know, Thailand wants the conflict to end as soon as possible. But first of all, before anything, the cessation of violence, the Cambodian side must stop. A lot of our allies, our friends, countries like United States, China, has called us and to verify the facts and showed concern, and they did ask, they did offer that if needed, they are ready to help facilitate dialogues. In our position on this is that we don't think we need any mediation from a third country yet. Ganun pa man mga kababayan, meron pong report na ang Amerika ay nanghihimasok po dito sa gulo ng Cambodia at ng Thailand. Base po sa balita ay nananawagan si Pangulong Donald Trump dito sa dalawang bansang ito na ihinto na ang gera at mag-usap. At di umano ay pumayag na nga daw po ang Cambodia at ang Thailand na magkaroon ng ceasefire dahil sa kahilingan nga nito ni Donald Trump. Well, we're not sure about that kasi alam nyo minsan parang nagpapasikat lang din si Trump eh. Alam niyo yung parang masabi lang na kaya niya lahat ng mga bansa o kaya niyang pasunurin ang lahat ng mga bansa. Pero kung matatandaan ninyo, ilang beses na niyang sinabi na magkakaroon ng ceasefire sa pagitan ng Ukraine at Russia, pero hanggang ngayon ay hindi pa humihinto yung gera dyan. Ang sabi po dito ni Pangulong Trump sa kanyang social media account, kakatapos ko lang makausap ang Prime Minister ng Cambodia kaugnay ng paghinto ng pakikipaggera sa Thailand. Tinatawagan ko ang Acting Prime Minister ng Thailand, ngayon din, na humiling ng isang ceasefire, at tapusin na ang digmaan na ginagawa dyan ngayon. Tamang-tama, dahil nakikipag-usap kami sa dalawang bansang ito tungkol sa isyu ng kalakalan, pero hindi kami makikipagdeal sa kanila kung ganyan na nag-aaway sila. Sinabi ko na sa kanila yan. Anumang oras ay tatawagan namin ang Thailand. Tinawagan na namin ang Cambodia, pero inaasahan pa rin namin na tatawag sila tungkol sa paghinto ng gera at sa ceasefire kung ano ang sagot ng Thailand. Sinusubukan kong gawing madali ang sitwasyon. Maraming tao ang namamatay sa gerang ito, pero naaalala ko dito ang hidwaan ng Pakistan at India na matagumpay naming napahinto. Nakausap ko na ang Acting Prime Minister ng Thailand at napakaganda ng usapan namin. Ang Thailand, tulad ng Cambodia, ay gusto na ring ihinto ang bakbakan at makipagpayapaan. Sasabihin ko yan sa Prime Minister ng Cambodia. Pagkatapos kong kausapin sila pareho, ang ceasefire, kapayapaan, at kaunlaran ay susunod na. Abangan natin yan. ayan well siguro sa Israel pwede niyang gawin yan. Kasi ang Israel umaasa talaga sa US. Pero sa Thailand, I doubt na mapapahinto niya ang Thailand. Maliwanag po kasi ang gusto ng bansang Thailand, mga kababayan. Ang gusto nila ay bilateral talks. Thailand at Cambodia lang ang mag-uusap, walang ibang makikialam o makikisali. Pero syempre, hindi natin sinasabi na walang magagawa si Trump, no? Remember, nagpataw ang US ng 30 hanggang 32% na buwis sa mga produkto nitong dalawang bansang ito. So, pwede niyang gawing panakot yun na, o sige, hindi natin aalisin yung mga buwis na yan, tataasan pa natin yan kung hindi kayo titigil. So, yan po yung pwedeng gawin ni Trump na panakot para huminto itong dalawang bansang ito.
Kaya hintayin na lang natin kung siya nga talaga yung solusyon dito sa gerang ito, mga kababayan. And aside from that, alam nyo kasi lamang na ang Thailand sa gera eh. So mahirap mapahinto ang isang bansang nananalo na sa laban. Siguro hihinto sila kapag alam nilang meron silang makukuhang kapalit, di ba? Doon po papasok yung agreement or yung negosasyon. O sige, hihinto na natin yung gera, peace na tayo. Pero dapat ganito, ganyan. Ibibigay nyo sa amin ito at mananahimik kayo. So doon na papasok yung post-war agreement na tinatawag. At isa pa, marami na rin kasing namatay sa Thailand. Mas marami po ang namatay sa Thailand kaysa sa Cambodia. So papaano mo masasabi na hihinto ang Thailand ng basta-basta na lang? 6 na sundalo at 13 sibilyan ang patay sa Thailand, habang 5 sundalo at 8 sibilyan sa Cambodia. So mas marami sa Thailand, mas maraming casualty doon. So siguro hindi mo basta-basta mapapahinto ang Thailand kapag ganyan na mayroong mga namatay sa kanila. Although, meron silang mga mamamayan na nananawagan din na ihinto na. Kasi nga, let's say for example, yung mga namatayan, since nawalan sila ng mahal sa buhay, gusto na nilang huminto itong gulo na to, either Thai man sila or Cambodians. Kasi para sa kanila, hindi lang to basta gera. Sabi nila, this is already a mass murder. Ito, pakinggan ninyo yung isa sa mga namatayan, mga kababayan. Just shortly after I parked, and it was about 1 to 2 minutes after my wife got out of the car, I heard a blast and then nothing was left. ได้ยินเสียงระเบิดแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลย ก็ถ้าจะยิงกันอย่างนี้ก็มันก็ทำลายล้างกันไปเลยครับผม If you're going to be attacking us this way, it's like you're eliminating us, firing heavy arms, aimlessly when it's normally limited to the red zones. But you breach the civilians living in our area. This is not just war. This is murder. Ngayon, kung meron man halimbawa na dapat mamagitan para matigil itong gulong ito, hindi po yun ang Amerika. Sa palagay ko, hindi ang Amerika. Hindi si Donald Trump. Ang may chance na posibleng mamagitan dito na katanggap-tanggap sa Thailand ay syempre ASEAN members din. ASEAN member din. Kasi alam nyo, ang mga bansa sa ASEAN, they already built up a huge confidence. Nagkaroon na sila ng malaking tiwala sa isa't isa, yung mga bansang members nito. Kasi sa loob ng mahabang panahon, walang gera sa Southeast Asia. So, the member states already build up their confidence among each other. Kaya posibleng sila din ang makaresolba dito pagdating ng panahon. At yun naman talaga ang dapat mangyari, hindi po ang Amerika, mga kababayan. Hindi ang Russia o ang EU. Dapat ay Asian countries din ang magresolba sa gulo na nagaganap sa Asia, no? Hindi ang taga-ibang region, hindi ang taga-ibang kontinente, kundi kung sino lang yung nakatira dun sa isang particular na region na yon. At ang balita natin, ang napipisil po na mamamagitan ay ang bansang Malaysia. Siyempre, ang Malaysia ang kasalukuyang host ng ASEAN organization. At nanawagan na rin po ang Malaysia na itigil na ang gulo at pag-usapan na lang ito sa table. Well, ang sabi ng Thailand, payag sila sa Malaysia. Hinihintay lang nila yung Cambodia na pumayag. We are ready to, if Cambodia would like to settle this matter or have a dialogue through diplomatic channel, bilaterally or even through Malaysia, we're ready to do that. Pero alam nyo, magulo po ito, mga kababayan. Bakit natin nasabing magulo? Kasi sa Facebook ng Prime Minister ng Cambodia, sinabi niya na binawi daw ng Thailand yung pagsang-ayon nila sa proposal ng Malaysia. Ito ang sabi dito sa sa post ng Prime Minister ng Cambodia, I hope that the Thai side will not reverse position as they did with Prime Minister Anwar Ibrahim's coordination effort on July 24.
So ang sabi, nagbago daw ang isip ng Thailand doon sa proposal na inihahain ng Prime Minister ng Malaysia. Which is ang sabi naman ng speaker ng Thailand, hinihintay lang daw nila yung confirmation ng Cambodia. Kaya medyo magulo talaga to Hindi mo alam kung sino nagsasabi ng totoo dito Sabi ni Trump, pumayag na yung dalawa. Sabi naman ng Cambodia, baka daw na matulad na naman to sa ginawa ng Thailand na pag-atras nila dun sa proposal ng Malaysia. Sabi naman ng Thailand, payag naman daw sila, hinihintay na lang daw nila yung approval o yung confirmation from Cambodia. So, magulo talaga to, magulo mga kababayan. Right now, I can't see any sincere intention from both sides, especially sa side ng Thailand, na mahinto nga itong gerang ito o magkaroon ng ceasefire or agreement. Unless, again, gaya nga ng sabi ko, kung may makukuha na sigurado na kapalit ang Thailand, tsaka lang sila hihinto. Kasi nga, ang gusto ng Cambodia is unconditional ceasefire, mga kababayan. Magkakaroon ng ceasefire pero unconditional, wala kang hihinging kahit anong kapalit. Kung ako naman sa Thailand, bakit ang unconditional? Marami na kayong pinatay sa amin. At kayo naman talaga ang nagsimula. Nag-effort na rin ang Thailand ng mobilization, so hindi sila papayag nang walang makukuha, di ba? Pinakilos na nila yung Air Force, yung Army at saka yung Navy. Pati nga yung mga elepanteng pandigma ng Thailand, pinakilos na rin Meron silang mga elepanteng pandigma pa Actually, naaawa nga ako dito sa mga elepanteng to kasi pag tinamaan ng bala yan, patay yan, sigurado. So, dun sa ganong effort, I doubt na hihinto sila basta-basta ng walang nakukuhang kapalit dun sa kanilang mobilization. Regarding po dito sa hinihingi ng Cambodia na ceasefire, actually, ang sabi po kasi sa balita, hindi naman explicitly na inayawan ng Thailand. Pero ang balita natin mayroon daw mga objective na kailangang makuha muna ang Thailand. Gaya, sabi ko nga, di ba, ganun talaga. Kung gusto ng ceasefire, kailangan may kasunduan, kailangan may kapalit. Hindi pwedeng unconditional gaya ng hinihingi ng Prime Minister ng Cambodia. In response, I clearly stated with His Excellency President Donald Trump that Cambodia agrees with the request for an immediate and unconditional ceasefire between the two armies. Apparently, this is a stand I once affirmed with His Excellency Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia and Chief of ASEAN Exchange last July 24th. Hindi papayag ang Thailand dyan. At saka, ang objective din kasi ng Thailand is mawasak lahat ng rocket launchers ng Cambodia para kung uminit ulit ang ulo ng Cambodia, wala na silang magamit laban sa Thailand, no? Kumbaga, natuto ang Thailand sa gera ng Israel at Iran Kasi alam nyo, sa totoo lang, maraming matututunan talaga sa gera ng Israel at Iran. Kung matatandaan ninyo, hindi nag-focus ang Israel sa pambobomba sa mga tao gaya ng ginawa ng Iran. Nag-focus ang Israel sa mga kagamitan at saka sa mga facilities ng Iran. Kaya siguro, ganun din yung ginagawa ng Thailand. They want to destroy all rocket launchers or Cambodian rocket launchers para pag dumating yung time, wala silang magamit, di ba? So that's logical. That's a valid objective, ika nga. And speaking of Asian countries na pwedeng mamagitan dito sa gulo ng Thailand at ng Cambodia, maliban po sa Prime Minister ng Malaysia ay nagpadala na rin po ng mensahe ang bansang Pilipinas dyan sa dalawang nagdidigmaang bansa. Kahapon po ay nag-offer po ang gobyerno ng Pilipinas na maging broker para matigil ang away ng Thailand at Cambodia. Sa isang maigsing statement, ang sabi po ni Pangulong Marcos, The Philippines views with concern the ongoing conflict between our fellow ASEAN member states and urge them to resolve the dispute in accordance with international law and the peaceful settlement of disputes. The Philippines stands ready to assist in any way to restore peace. Ayan so, well, in my personal opinion, wala namang masama dito sa inoffer ng presidente natin, pero yun nga, kasi kung ang Malaysia nga ni-reject how come yung ibang bansa, gaya ng Pilipinas, di ba? At yan, nakikita po ninyo itong artillery na ito. Yan po ay heavyweight artillery ng Thailand at wala pong hinto yan hanggang gabi, mga kababayan. Pasabog lang yan ng pasabog. At kung mapapansin niyo, wala na rin pong halos katao-tao dyan sa lugar na yan. Yan po ay border ng Cambodia at Thailand. At libo-libo po ang nagsilikas dyan sa lugar na yan. Ang balita nga natin ay umabot na sa 138,000 to be exact
ang mga katao na nagsialis na dyan. Yung iba po dyan sa mga libu-libong nagsilikas na yan ay nag-i-stay po sa isang sports complex dyan sa bayan ng Surin sa Thailand. We heard the loud bangs, so we gathered all our important belongings, said Joy. We had to wait so long for a ride to safety, as all the cars leaving our village were full. We might not have enough food at this distribution centre to care for all these people. 12,000 boxes per day is what we need. At minimum. Well, ang nagkalat ngayon dyan sa border ay puros mga sundalong Thai. Merong ilang mga residente dyan na nagpaiwan kasi nag-aalala nga sila sa mga bahay nila. At umabot na rin daw po sa 30 katao ang patay dito sa sagupaang ito. Ilan pa po sa mga ayaw umalis dyan sa border ay mga monghe ng Buddhist temple sa Cambodia at Thailand. Parehong Buddhist countries kasi itong dalawang ito at yung kani-kanilang mga monks ay ayaw pong umalis. Maliban sa bantayan nga yung templo, layunin din po nilang magbigay ng inspirasyon sa kanilang mga sundalo, kumbaga dasal at spiritual support. At yan nga po, no, kung makikita din ninyo, binabasbasan ng mga Buddhist monk sa Cambodia. Ito po'y sa Cambodia. Binabasbasan ng mga Buddhist monk ang mga Cambodian soldiers. At ayan, makikita nyo, meron silang, kumbaga yan yung red armor na may basbas ng mga mongheng Buddhist. At meron din parang orasyon na nire-recite itong mga sundalong ito, no? Samantala dito naman po sa mga evacuation center, may bali-balita nga po na posibleng abutin daw po ng 5 araw itong mga tao dyan sa mga evacuation sites. Kasi daw po ay nagdagdag daw po ulit ang Cambodia ng mga bagong rocket launchers. Nagpadala po ang Cambodian Army ng mga dagdag na PHL-03 self-propelled launchers. At alam nyo, mas delikado ito, lalo na sa mga sibilyan. Kasi yung mga ganitong rocket launchers, wala po itong guided missile para tumama eksakto dun sa target. So, pwedeng sumablay ito at may tsansa na maligaw ito sa ibang mga lugar, especially sa mga lugar ng mga sibilyan. Although sinabi naman ng Thailand na mayroon silang kakayahang ma-detect yung mga paparating na missile galing sa mga launchers ng Cambodia. So yun ang mahirap. Mukhang matatagalan pa nga talaga itong gerang ito. At posible pa daw na baka ilipat ang sabi. Posible na baka ilipat pa sila ng mas malayong shelter para mas makaiwas dun sa tumitinding sagupaan at sa mga nagliliparan ng mga missiles, ano? Kasi ang balita natin, meron pa nga daw missiles na umabot sa Laos ang Laos hindi naman kasali sa gulo yan. Pero merong mga naligaw na missile doon. Doon ka nga magtataka kasi itong mga missile na ito, mostly galing ito sa Cambodia. So makikita natin parang mainit ang mga Cambodian. Although humihingi sila ng ceasefire. So nakakapagtaka yun. They are asking for ceasefire pero sila yung mainit na mainit. ក្រសួងការពារជាតិក៏សូមប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងនៅព័ត៌មានคล้ายៗរបស់ភាគីថៃដែលបានផ្សាយថាកងទ័ពកម្ពុជាជាអ្នកបើកការវាយប្រហារមុនទៅលើភាគីថៃកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះថាគ្មានចំណុចណាឬទីតាំងណាដែលកម្ពុជាបើកការវាយប្រហារមុននេះទេកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ចំហសារជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាគឺជាជនរងគ្រោះនៃការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃកម្ពុជារក្សាសិទ្ធិវាយបកគឺជាការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអំពីទង្វើនៃការឈ្លានពានរបស់ថៃធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនៅវត្តអារាមទាំងស្រុងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងរងរបួសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនោះរួមមាន At dahil nga po sa tumitinding sagupaan, nagsimula na rin pong immobilize o pakilusin ng Thailand ang kanilang navy. In fact, nagpadala po ng 8 barko sa coastal province ng Cambodia ang Thai Navy. Although wala pa pong reported na bakbakan sa dagat, pero mataas po ang tensyon dyan sa parte na yan dahil nga po sa pagdating ng 8 barkong Thailand. Pero syempre, iginigiit ng Cambodia na hindi naman daw sila ang nag-umpisa ng gulo. Walang dahilan o anumang paraan para sabihin na sila ang nauna. នៅខាងខេត្តកោះកុងគិតមកដល់
ត្រឹមម៉ោង11នេះនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះសភាពការយើងកម្លាំងឈរជើងតាមបណ្ដាទីតាំងដដែលដោយមិនមានភាពប្រែប្រួលឬក៏ការផ្ទុះអាវុធឡើយប៉ុន្តែមានការសភាពការតានតឹងដោយសារសកម្មភាពទន្ទ្រានឈ្លានពានបង្ខិតបង្ខំដាក់សម្ពាធរបស់ភាគីថៃតាមរយៈការធ្វើការត្រៀមចល័តនាវាចូលចន្លោះកោះកូតកោះឆាង4គ្រឿងបន្ថែមទៀតសរុបទាំងអស់ចំនួន8គ្រឿង Pero syempre, alam naman natin yung totoo, di ba? Sila ang dehado nung isara ng Thailand ang border, kaya sila ang may pinakamalaking dahilan para uminit ang ulo at unang umatake. Nagpakawala sila ng mga missiles na sumira sa ilang mga kabahayan at isang health center dyan sa parte ng Ban Sammeng sa Thailand. Sa pool din ang isang 7-Eleven branch, di ba? At meron pang isang ospital, yung Panom Don Rak Hospital. Ito na po yung pangalawang ospital na nadamay sa gerang ito. Kaya hindi totoo yung sinabi ng Cambodia na gumanti lang sila. Gumanti sila in the sense na na-scam sila ng Thailand. Hindi sila gumanti dahil unang nagpaputok ang Thailand. At understandable naman yon kasi sino ba namang hindi talaga mapipikon kung na-scam ka, di ba? Samantala sa development naman po ng labanan sa frontline, nasakop na po ng Thailand ang probinsya ng Phu Makua kung saan naka-install po ang isang cell tower na pag-aari ng isang network sa Cambodia. Actually, nakalampas na po ang Thailand ng 300 meters mula dun sa pinagtatalunang border. So, ibig sabihin, ang Thailand nga ang lamang talaga dito, both by military powers at saka dito sa kanilang lugar na naaabot na, no? Habang ang Cambodia naman po ay patuloy lang sa pagdepensa sa kanilang teritoryo. At dahil nga po mahinang bansa ang Cambodia kumpara nyo sa Thailand, umaasa din po ang Cambodia sa tulong ni Donald Trump na mapahinto itong gera dahil hindi po talaga nila kakayanin ang Thailand. So again, nasa Thailand pa rin po ang bola. Nakasalalay sa kanila kung hihinto ito ng maaga o hindi pa. At syempre hihintayin din natin kung anong mangyayari sa ceasefire na proposal na isinusulong po ni Donald Trump kung ito ba ay magiging successful o hindi. Pero meron akong isang bagay na hindi nagustuhan sa Thailand eh. Ano yon? Meron po kasing bali-balita na sinasaktan daw po sa Thailand yung mga inosenteng Cambodians na nakatira sa bansa nila o dumayo sa bansa nila. Eh, ba't naman ganon? Bakit pati yung mga inosenteng civilian inaaway ng mga tao dyan sa Thailand? Hindi naman sila sundalo. Marami sa kanila naghahanap buhay lang naman dyan. Kasi po may napapabalita na mga human rights violation dyan sa Thailand dahil sa pananakit sa mga inosenteng Khmer. Yung mga Khmer, sila yung mga katutubong Cambodians na nasa Thailand ngayon. Tulad halimbawa nito. O nakita nyo, nagtatrabaho lang yan eh. Sinampal pa, di ba? Well, ang sabi po humingi na rin naman daw ng apology yung nanampal. Pero posible kasi na marami pang ganitong insidente mga kababayan. Sana lang wala nang damayan dun sa mga inosente. In the first place, pare-pareho naman silang mga Buddhist. Sana irespeto nila yung mga kapwa nila Buddhist kahit sabihin mong Cambodian sila, di ba? Kung hindi man sa mga sundalo, dahil yung mga sundalo naglalaban talaga, nagpapatayan sila, irespeto nila yung mga pangkaraniwang sibilyan na wala namang kinalaman sa gerang ito. I think hanggang dito na lang muna po yung ating mga update hinggil sa gulong nagaganap dyan sa Thailand at Cambodia. At patuloy po naming tututukan ang kaguluhang ito para po bigyan kayo ng sakto at kumpletong impormasyon tungkol sa nagaganap sa ating mga kapitbahay na bansa. Kung nais po ninyong maging updated sa ating mga balita at sa mga discussion, pwede po kayong mag-subscribe dito sa ating channel at i-hit lang ang notification bell para mabigyan po kayo ng alert kapag nagkakaroon po ng update. Makakatulong din po ang inyong mga likes sa aming mga content creator, mga kababayan, para lalo pong marami ang makapanood sa ating mga videos at maging aware din sila. Muli po ay maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa inyong lahat.